Magkano daw? 500 daw. 500 daw. 500 daw. Ito oh. Yan ang 500. Hoy, sakripisyo kami pumupunta rito. Suportado namin ang aming mahal na presidente. Kaya huwag kayong magsalita ng hindi maganda kasi nakakasakit din sa amin yan. Samantala, wala tayong sinasabi sa kabila. Kaya ang mga Duterte vlogger, pupunta kayo rito. Para magkaisa tayo. Ang rally na ito, hindi pinagsisigawan dito na ibaba si Sara. Panalangin ito para sa lahat. Para sa ating kaligtasan. Kaya nga free rally. Hindi tayo dapat mag-away. Pero kung mag-commit kayo na hindi maganda, ay hindi rin sa amin maganda yan. Kaya umayos-ayos kayo. Ayusin ninyong buhay nyo dahil ang aming buhay maayos. Kami ang tagapagligtas ng ating bansang Pilipinas kapag ang ating bansang Pilipinas ay hindi natin pwede ibinta sa China. Ay may agreement sila sa kay Pangulong Bongbong, ipinaglalaban namin ito. Kung kayo ay nakipag-agreement sa China, kami, dahil kami ay tatayong mananatili sa Pilipinas, pinagtanggol namin ang Pilipinas ng sovereignty ng Pilipinas. Lalo higit ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Kaya tandaan ninyo, kulang-kulang ngayon sa panalangin ito. Huwag kayong magsalita ng maganda kapag ang lahat ng salita na hindi maganda, mayroong katapat. Katulad ni, sino yun? Nag-ahamon. Si Dado. Dado, mas hindi ka talaga. Bakit? Kasi wala ka pang naghahanap ng katapat eh. Pero may katapat ka na. Oo. Si Carbonel ang katapat mo. Kahit sa Lunita. Ngunit ka ni Carbonel. Baka hindi ka duelo. Dahil ang duelo na ito, katulad sa paghahamon mo, akala mo, pangalawa ka sa magsalita na. Hindi mo ganda yan. Kaya ayos-ayusin mo yung buhay mo. Kahit si, inahamon ka rin yung isang vlogger, si Banat Bay. Brian Bay. Hindi. Napatanggalan ng pension yan si Dado. Sino nga naghamon sa kanya? Yung sundalo rin? Ay, panyo rali. Inahamon ka rin eh. Pero ayaw mo namang bumasa. Ngayon, sa araw na ito, alauna hanggang alas 6, pumunta ka rito para makilala ka namin. Ayos ba? Ayos ba? Hello, ayos ka? Kaya huwag kayong magsabi na kapag bago lang ninyo yan sa ganyan. 2016, lahat kami, pinuno namin ng Lunita nung meeting laban si Pangulong Duterte. Lahat kami, Pangulong Duterte. Pero sa ginawa niya sa kay Pangulong Bongbong, na sinasabi niya na bangag, adik, ay hindi maganda yan. Bakit? Dapat tumulong siya eh. Pero anong ginawa niya? Kaya lahat kami, ayaw na sa kanila. Bagsak kayo sa amin. Kasi mga dutae kayo lahat. Mga dutae kayo lahat. Wala kayong magawa. Bakit? Kasi kami pabor sa administrasyon. Kasi ang administrasyon, kaming lahat ay para sa pagpapaganda namin ng ating bansang Pilipinas. Pero kung kayo ang gumugulo rito, ay hindi na maganda. Ay, may katapat talaga kayo. Huwag kayong mag-alala. Mayroon kayong katapat. Kaya mamaya ulit, tandaan ninyo yan. Kasi ang Diyos hindi naman natutulog. Bukas ang Diyos sa lahat, sa mga mabuting tao na may mabuting kalooban. Pero sa mga masasama, yan, katulad sinabi ni Sara. Ano sinabi ni Sara? Siya ang presidente ng impyerno. Ay, totoo naman talaga. Impyerno talaga presidente siya. Tapos sabihin ni Pangulong Digong, ay paano ako? Di busy lang si Digong, siya ang presidente. So, kanila, inyo lahat, basta masasama inyo sa COVID nyo yan. Basta ang kabutihan, amin. Tingnan mo, namumula ang mga tao rito ngayon. Bakit? Kasi nararamdaman na namin ang kulang-kula na pagdating ng aming Panginoong Jesucristo. Yan ang maghahangaw sa amin at yan ang nagbabantay sa ating mga Pangulong BBM. Amatin mo, hahamunin, papatayin ko yan.
subukan mo nga. Sige nga, subukan mo. Ipalit natin! Papunta ka pa lang. Papunta ka pa lang doon eh. Hindi. Ipalit natin ito, Baka Malay! Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan, mga Bubuhatin ko, kaya ko pa yun! Kung kapwa Pilipino talaga kayo, dapat tanggol natin ang ating bansa. Huwag sa China. Katulad yan, dinanatin na naman ang ating barko. Ano ang ginawa ng Amerika? Siyempre, dapat tanggol natin yan. Kasama natin yan. Siyempre, hindi naman titingin-tingin yan. Siyempre, pagtanggol natin, kakampi natin yan. So, wala talaga kayong magawa. Marcos daw tayo, walang utang na loob. Wala daw utang na loob ang Marcos. Dahil siguro doon yung palibing. Sino nagsabi niya? Eto. Sino yan? Si Eduardo. Eduardo, walang utang na loob si Pangulong Bongbong Marcos. Bago nag-presidente si Digong, nasa Supreme Court na ang desisyon. Nasa Supreme Court ang desisyon. Sapagkat nanalo pa nung si Digong, kaya natuloy talaga ang pagpapalipin sa libingan ng mga bayani. Kasi panahon na niya yun. At saka, Sino nagpanalo kay Digong? ang mga loyalista. Diba? Pera ng Marcos. Oo, pera ng Marcos. Bayadang malaki. Yung mga vlogger na mga Duterte, pumunta kayo rito ngayon. Para magkita tayo. Si Banat Bay. May katambal ka na ngayon. Banat Bay. Banot. Kumikindap. Sabi dito, bayaran ka lang, Manong. Bayaran? Bayaran? Ito, ang bayaran, oh. Ito, sino yan? Pangalan? Si Lorenzo. Lorenzo, magpakita ka rito ngayon. Ito, ibabayad ko sa mukha. Limang sampal, no? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 ito. Sampal ko sa mukha ko. Makita ka rito ngayon. Tapos bibigyan mo ng 1,000. Oo. Tapos na sampal, oh. Oh, di ba? Ayan na. Pira. Ito walang libo. Ikaw na may pira. Oo. 1,000 pero may libog. Tarantado ka. Ayos kayo dyan. Punta kayo dito ngayon. Dito, daming mga pulis. Daming mga pulis. Para tingnan natin. Sir, may tanong dito sir. Ano pa? Ano daw nagawa ng presidente? Sabi na ni Gulat ka. Sino ang pangalan? Ni Constitutional Right. Para daw, Taga saan daw siya? para makakumbinsi daw yung mga tao ano daw nagawa ng presidente. Wala. Bakit? Hindi ka pala update eh. Walang hiya. Baka pupunta ka ng probinsya at dumaan ka dun sa tulay na mahaba ha. Lumapang ang kanyang memorya, panahon pa ni Duterte, kaya hindi pa na-update. Kasi actually, ang mga loyalista, walang bayaran dito. Kayo ang binabayaran. Bakit? Kasi nga, kailangan niyo pera. Sa amin, personal ito. Kanya-kanyang kayod kami rito. Diba? Share lang tayo. Ano sabi?